May parating na namang bagong bagyo at para bigyan tayo ng makabuluhang update sa magiging lagay ng panahon, narito na ang ating resident meteorologist, si Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Tani. Well, dito nga sa latest satellite mula sa Weather Central, makikita natin na tuluyan na ngang lumabas itong bagyong si Butchoy at ito ay nasa may bansa ng Japan. Pero may binabantayan tayong isang tropical storm at ito ay may international name na Talim. At ito ay nasa may kanlurang bahagi ng ating bansa. At kung sakaling pumasok ito, tatawagin itong bagyong Karina. At ayon sa Pag-asa, huli itong namataan sa layong 570 kilometro dito sa may kanlurang bahagi ng extreme northern Luzon. At taglay nito ang pinakamalakas na hanging aabot sa 75 kilometro kada oras malapit sa gitna at bugso na 70 kilometro kada oras. Ito ay inaasahang kikilos pahilagang silangan sa bilis na 22 kilometro kada oras. Mel, posibleng pumasok ito ng PAR bukas ng gabi at lalabas din sa araw ng Huwebes. Dito po sa kanyang tinatahak na direksyon ay hindi ito tatama sa kalupaan. Narito yung posibleng direksyon na tatahakin ng bagyo base po sa datos na nakalap ng Weather Central. Makikita natin na tuloy-tuloy itong tatakbo patungo dito sa may northwestern tip ng ating Philippine Area of Responsibility at susundan niya yung direksyon tinahak nitong bagyong si Butchoy. Mel, kahit na wala pa sa Philippine Area of Responsibility itong sentro ng bagyo, ay may epekto na ito, lalong-lalo na dito sa may karagatan ng ating bansa. At yung makikita mo na kulay dilaw dito sa may hilagang kanluran ng Luzon, ito yung posibleng taas ng alon na aabot na sa 5 metro. At ito ay bunsod ng pinaghalong epekto nitong si Talim at yung tinatawag nating hanging habagat. Kaya muli po, payo natin sa ating mga mangingisda dyan sa mga lugar na yan, huwag muna kayong pumalaot, lalong-lalo na kung ang inyong sasakyan ay maliliit na sasakyang pandagat. Samantala, kung titingnan naman natin yung tsansa ng pag-ulan at lakas ng hangin, mapapansin natin na dito sa may Lawag at dyan sa Basco, ito yung Northern Luzon, medyo malakas yung hangin, 10 kilometers per hour at 8 kilometers per hour, at yung posibleng pag-ulan mataas po. At dito naman sa ibang bahagi ng Kabisayan, katulad ng Iloilo at Cebu, halos mababa ang tsansa ng pag-ulan. At maging dito sa Mindanao din na Mel ay inaasahan din natin ang hindi mataas na pag-ulan. Pero dito sa may Cagayan de Oro at Davao, 100%. Pero ito ay dulot lamang nung tinatawag nating isolated showers at thunderstorms. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro, makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat sa iyo, Mang Tani. Pero teka muna ha, bago ka umalis. Sabi mo kasi kanina, yung tinahak ni Butchoy, yun rin ang tatahakin ni Carmina, no? Yung bang epekto ni Butchoy, ganun din ang abuti natin dahil dyan kay Carmina, Mang Tani. Well, totoo yan. Dito sa latest satellite imagery tinitingnan natin, ang ginawa kasi ni Butchoy, kahit hindi ito tumama sa kalupaan, pinalakas nito yung hanging habagat. At paglayo niya, sumusunod naman itong si Karina at palalakasin nito yung hanging habagat. At ito yung magbibigay ng mga pag-ulan, lalong-lalo na dito sa may Luzon, western side ng Luzon, mas maulang panahon ang ating aasahan habang papalapit itong bagyong si Karina. Sang tanong pa, Mang Tani, paki-explain mo pang mabuti. Nasa Hilaga yan di ba? Bakit yung nandoon sa south, ang Zamboanga, ang Davao, Cagayan de Oro, ba ang taas-taas ng posibilidad ng pag-ulan, Mang Tani? Mel, yung nakita natin dito sa may Mindanao, kahit na sabihin natin 90 at 100% ang posibilidad ng pag-ulan, ito ay dulot naman ng local thunderstorm o yung pagkulog-pagkidlat. Wala pong kinalaman yung bagyong si Talim na nandoon sa may dulong bahagi ng ating bansa. So, ito po ay dulot ng thunderstorm, hindi lamang dyan sa Davao at Cagayan de Oro at maging sa ibang bahagi rin ng Mindanao, Mel. Maraming salamat sa iyo, ang ating resident meteorologist, si Ginoong Nathaniel Cruz.